Pangga, we are number 1, 6.7 Energy FM. Pangga. Huwag mo sabihin radyo, sabihin mo. Elmer V. Lopez. We played number UWJ280. Patrick Quiapo. Jan Lopez nakaantabay. Maligayang pakikinig po. Quiapo. Binabati ko happy 7th birthday. And Jan Lopez from Jing Lopez. Jing. At ang buong kamag-anakan ng Lopez. Maligayang pakikinig po sa inyo lahat. Kamusta? Hello sa mga taga Bye. Lopez, Quezon. Kung liligaya ka. Ano bang meron sa kanta na yan? Alam mo, do you have that kay Chico? The go-to songs? Go-to songs? Wala eh. Alam mo naman ako lagi ako na LSS, pero minsan ang weird na mga ano na songs no na LSS ako dahil minsan pagkagising ko may kantang tumatakbo sa isip ko. Diba? Minsan pang simbahan, minsan pop, minsan wala kang go-to songs? Go-to so hindi, meron. For some reason, for some strange reason, na pag nasa CR ako, pagka nakaupo ako sa trono, bigla na lang alam mo yun, bigla na lang ako mapapakanta ng sana maulit muli. Bakit? Hindi ko alam. Wala lang. Oo. Ako yan ang go-to song ko. Ang sisimulan ko pa yan doon sa chorus part. Kung kaya kong yun, tapos pipikit ako. Tapos lalabas na. Tapos yun, okay na, nakakatulong sa akin in fairness. Sabi ko, hindi ko ang weirdo, ganyan. Tapos kakanta na lang ako ng ibang kanta. Pero pagka kinabukasan na naman, mag-CR na naman ako, yun na naman. O kaya yung song ni yung song ni Kyla, Dito na Lang. Ang lulungkot. Ang lulungkot eh. Ano nga yung umpisa nun? Dito na lang, di ko kaya. Sa huling sandali yakap ka. Ano yan? Takot ay dama, pag-alis mo'y makita. At sa ala-ala. Sino yan? Si Kyla. Hindi mabura. Baka hindi ko pa Kung narinig. kaya ko lang sabihin di masakit. Kung kaya ko lang sabihin hanggang sa muli. Kung kaya ko lang isiping magbabalik ka pa rin. Ngunit di na, hanggang dito na lang. Yun. Wala lang, share ko lang. Diba, ang lungkot ng mga kanta. Ang hilig ko sa mga malulungkot na kanta, alam mo yan. Ewan ko, napaka-emo ko eh. Next time nga mag-eyeliner ako, tsaka tsaka lipstick din na itim. Tsaka black na nail polish. Yan, oo. Magusot di all black, ganyan. David Marasigan is tuning in all the way from Calgary. Calgary! Yan. Calgary, Canada, Pampanga. Candaba kasi. Candaba, Pampanga. Di ba pagka pumunta ka bumabaybay ka ng NLEX, meron dyan yung Candaba. Candaba ba? Candaba Swamp ba yun? Di ba yun yung... Di ba dapat ang gandang idea no? Sa SLEX din, ginaya na din. Yung naglalagay sila usually yan, signboard na brown, tapos nakalagay doon yung mga pwede mong makikita, di ba? Destination. Ang galing no, nakakatuwa din na, okay man. It's called the Heritage and sa NLEX meron. Ngayon sa SLEX, recently nakikita ko yan. So, northbound, so kung galing ka ng south, no, papunta ka ng Maynila, may kita mo doon, Luneta Park. Talaga? Oo, nakalagay, Luneta Park. Tapos pagpabalik naman, may nakalagay World Class Theme Park. So, syempre, Enchanted Kingdom. Pero hindi na pinangalanan. Nakalagay lang World Class Theme Park. Tapos yung drawing, alam mong Enchanted Kingdom. Ganun. At least, di ba maganda yun, no? Lahat ng pwedeng puntahan, at least may idea yung mga tao. Sa NLEX marami yan. Oo nga, ilan yun? Isa yun, yung Swamp. Baraswin. Baraswin Church, no? May kita ko yan. Tama. May humihinga sa kabilang linya. Diyan na eh. Naririnig ko eh. Sino to? Si Sex Bomb. Ang sex bomb? Ay, ano ba? Si Patty. Uso ngayon ang mga taga QC hello sa inyo. Ito taga QC. Kung kanina mga 25 years old sila, ngayon, up by one notch. 26. Si Patty. Good morning, Patty. Hello. Hello, Patty. You have a very nice name. Patty. Parang yung napakagaling na singer, si Patty Austin. Kilala mo yun?
Hindi. Ang taas-taas ng boses nun. Si Patty Austin. Kilala mo yun, Papa Jackson? Oo naman. Si Patty Austin. Ang taas ng boses nun na effortless. Kumakanta ka ba, Patty? Hindi. Sa bahay nyo lang. O, tara. Pati na. Ikaw, meron kang ganyan, yung tinatanong ni Papa Jackson, may go-to song ka, yung parang bigla mo na lang kinakanta, paulit-ulit. Wala. Mayroon. Ano yung kanta yan? Kung wala na. Ate, ang hina mo. Hello. Kung wala na. Ang lungkot kung wala. Sino yung kung wala na, Hail ba yan? Hindi. Ako Jaya. Ay, maganda yun. Kung wala nang gana, ang pagmamahal ay di na kailangan pang nawang puso magkasama. Ganun. Ganun. Ay, pero maganda yung kanta, di ba? Pero ang lungkot. Kung wala nang tamis sa... Ay. Sorry. Nagulat naman ako. Sorry po, kumakanta lang ako. Sorry na, parang nagalit siya. Si Patty. Ang lungkot mo naman ngayon. Sinasalamin ba ng kanta na yan ang tawag mo ngayong gabi, umaga na to? Kung wala na. Medyo. Ano yung lyrics niya? Ay, yung chorus niya? Kung kaya ko. May hindi. Ay, sorry. May bukas pang naghihintay sa pag-ibig na kapwa kay lamig. Ang sakit ng Pag kanta. wala na ang lamig na dati nag-aalab sa init. Kung ano yun? Kapag ang puso ay napagod na, wala na ang pananabik. Hindi ba't mabuting magkawalay? Puso sa iba'y dapat ialay. Paano? Ganon eh. Pagkat wala ng pag-ibig na naghihintay. Ganon. Wala lang. Baka nakikinig si Miss Jaya. Hello, Miss Jaya. Baka friendly yan. Oo. Gusto kong, alam mo, isa sa mga pangarap ko makaduet, Jaya talaga. Jaya. Oo, kailan lang natupad ko na yung pangarap ko kay Luke Mijares, di ba? Sa stage, nagduet kami ng kahit kailan. Yeah, ang galing. Siyempre, ang galing ko dun. Sa part na yun. Pero magaling si Luke Mijares. Pero magaling din ako. Pati! Oh. Ang lungkot mo naman. Hindi Nagkatrabaho ka ba? Kaka-resign lang. Ay, anong work mo? Telephone interviewer. Telephone interviewer. Ba't ka nag-resign? Broke. Char. Oo. Broken si Patty. Hindi nakapag-focus din kasi yan. Lakas mo konti. Lakas mo konti. Forced resignation. Hindi po. Nagkusa lang ako. Kasi malapit yan si Baken. Hindi Grabe mo. ka. Grabe siya. Hindi kasi reading between the lines kay Chico eh. Oh. Hindi nakapag-focus eh. Di sabihin low performance. Hindi, parang, Di ba? parang wala na kasi rin akong gana. Pagka sa work, pero after, Okay. parang ganun. Tapos wala na. Ano? Resign. Burnout na gano'n? Parang iba naman, no? Iba naman. Sa bagay, wala namang problema yan, di ba? Kasi ganyan, no? If you think hindi ka na nagiging effective doon, na buburyong ka na lang, mahirap humanap ng trabaho ngayon, pero kung meron naman, di ba? Kaya maperwisyo mo sila. Char. Totoo. Hindi, totoo yun. Totoo, tama naman yan. Kasi makaperwisyo ka. Ako naniniwala pag sa isang kumpanya, no, sa tingin mo, wala ka kwenta dyan, no, hindi mo nagagawa yung trabaho mo, umalis ka na lang. Tama. Di ba? Tama. Naging burden ka pa sa kumpanya, scholar. Magkusa ka na, oo. Magkusa ka na. Si Patty nag-agree, naging burden siya Kasi di ba pag ikaw... Hindi, huwag na dumating sa ganung point. Correct. Okay, sorry. At saka totoo naman yan, magiging pabigat ka talaga kung, di ba, emotionally bothered ka, tapos... Kaya nga dapat may breakup leave eh. Ay, ano yun? May broken-hearted leave. Diba? Yan ang isusulong ko talaga pag ako naging politiko. Broken-hearted leave. Ilang days yun? Anong days? Dapat month. Wow 1 month, Grabe. Simulan mo. Parang malala pa sa maternal leave, brad Kalahating buwan, 15 days. Hindi Total, ipa-implement mo, di ba ako unang mag-a-avail? Sasama natin si Patty. Kwento mo kami, Patty, anong meron? Ayun, may... Lakasan mo, dali. Hello. Yan.
almost 11 years. Ang tagal Na, 11 years. kaso, walang closure. Okay, hindi, sige. Bakit? Ano nangyari? Nag-start siya last year. Ate, paina ka ng paina. Hello? Nag-start siya last year. Tapos, around June, na laman ko na may iba, ganon. Tapos, syempre, nalaman mo. Tatanong ko, pili-pili, ganyan. Pinapili mo. Hindi ka pinili. Hindi. Ako, live-in kami. Ikaw pinili. Tapos, yun, patawad, ganyan. Okay. And then, after nun, nag-approach sa akin yung third party, yung girl. Ano sabi? Gano'ng katagal na kayo ng time na yan? Kami, 10 years. Ha? 10 years na kami. Gano'ng katagal sila may relasyon bago mo nahuli? Ay, hindi ko na siya as in inalam ng buong dati. Parang nahuli ko lang kasi pag-uwi niya, magkasama sila sa barko. Okay. Yun. So, pag-uwi. Ang tawag dyan Kuya Chico ay proximity relationship. Ang tawag? Proximity. Dahil sa yung nasa within the vicinity. Yup. Malapit kasi. Within the area. Diba? Geographical temptation. Ganun. Ang gaganda ng mga term, no? Natukso, malapit kasi ganyan. Tapos, after nung pinapili, ganyan, sabi ko, kaysa manloko, ganyan, edi, pwede naman sabihin na lang, ipon na lang, ganyan. Tapos, ayaw daw niya, ganito ganyan. Nung una, parang, napapansin mo na yun kasi pag uwi niya, parang hindi ka tulad dati. Ate, pahina ka ng pahina. Ayun. Anong address? Mapuntahan ka namin. Hello. Ayun. Sige. Tapos, no, after natin, ko siya, ganito, ganyan. Kaysa naman maglokohan, ganyan. Sabihin na lang, ayaw daw niya, ganito, ganyan. After noon, nag-approach sa akin yung babae. Pinabasa niya kasi sa akin yung text niya na tigil na daw nila, ganyan. Na makakahanap siya, nag-sorry na siya. Tapos mga 3 days after noon, approach siya sa akin yung babae, nakikipagkita. So, nakipagkita naman ako kasi parang sabi ko, sige, parang hindi naman masagot lahat ng ex ko, yung lahat ng tanong ko, siya yung sasagot. Nagpaalam ko sa jowa mo ng time na yan? O pakipagkita ka sa ginawa niya? Hindi. Kasi bibingitan niya ako. Parang feeling ko ayaw niya malaman ko lahat. Parang gusto niya siguro, parang since pinatawad mo na, huwag mo na akong content, parang ganun yung feeling ko. Well, generally, ganyan na lalaki. Kaya, sinabi ko, pupunta lang ako sa friend ko, then nagkita kami. Ayun, na, ang tagal, siguro buong magdamag kami magkasama. Tinanong ko siya, ano nangyari, ganyan. Bakit, gano'n. Tapos hindi naman sumasagot yung babae, hindi niya din daw alam, ganito, ganyan, sorry daw, gano'n. Tapos sabi niya, nung tenext daw siya, nung guy, doon niya daw na-realize na, ay, gano'n, isang iglap lang, parang wala na. Kaya daw siya nag-decide na kapagkita sa akin. So, sabi niya, ayaw mo, titigil ko, ganito, ganyan, gano'n. Tapos, parang tinatanong niya pa nga ako, sabi niya, nalaman mo na ng ilang weeks na, bakit hindi mo minumura, bakit hindi mo kasi sinasabihan ng malandi ako, ganito, ganyan. Sabi ko, tapos so, na-amaze yung girl. Oo, parang ang bait mo, di ba? Bakit hindi ka nagagalit, gano'n. Sabi niya, pwede mo na kaya akong sapakin ngayon, pwede mo akong pasagasaan. Sabi ko, parang nangyari na yun. Sabi ko, tsaka pinili kong patawarin siya. So, total package na yun. Total package niya. So, ayoko na. At the afternoon, nagkikita kami nung girl. Tuloy-tuloy, parang sabi ko, siguro naman, hindi naman. Ano pa nagkikita kasi ang ginagawa nyo? Shopping. Na girl thing. Na talaga, naging close kayo? Oo. Kasi... Sunod niya magiging sila. Bakit? Parang, hindi, para sa akin, nagpakatao ka naman. So, hinarap mo naman, inamin mo naman. Pero okay na yun, hinarap mo siya, pero para lumabas pa kayo na magkasama. Parang, di ba, parang, pag tinanong mo ako,
wala bang ibang motive? Parang hindi ako maniniwalang wala ibang Ayun, motive. sabi, actually, exactly. Yan yung mga sinabi ng mga friends ko. Tapos ito na nga, ilang buwan, ganito, ganyan, gano'n nangyayari. May mga time na parang, Teka lang muna, bago ka tumula. Anong pakiramdam mo pag lumalabas ka dati? sinabi nga, na-confess na ganyan. Okay na. Parang ayoko magtanong ng sama na loob. Parang pinatawad ko sila eh. Kasama Okay. na siya doon. Parang sabi ko, wala eh, mabubuhay ka lang naman sa mapaparanoid ka, ganyan. Kapag ka, inisip ko lang inisip. So, gusto niya daw ng friendship, ganyan. E di sabi ko, okay, kahit strangers, ganyan. Sige, go. Tapos after, may mga time na, after na nung lumalabas kami, parang iba yung feeling, may mga kaba ako na, minsan pagka may katext siya, ganyan, hindi ko alam, hindi ako sure kung yung ka-live-in ko yun. Pero parang yung gut feeling na basta kinakabahan ako, ganun. Pero binabaliwala ako kasi sabi ko, pina-friendship niya ako, siguro naman may konsensya naman to para hindi naman ako gaguhin ng... May konsensya, nilalaki nga niya asawa mo, konsensya pa hinahanap sa taong yan. Hindi ko alam eh. Ewan ko nung time na yun, tama nga, ganun. Tapos... Actually, tanga ka doon. Ang lala ng pagkatanga mo sa part na yun, tapos... September, umalis ako dun sa bahay kasi iba yung feeling ko na parang sa tuwing magkikita kami ng babae, parang feeling ko may mali. Feeling ko wala kay away ng asawa mo. Wala naman. Ba't umalis ka? Pag umalis ako, Di ba kamo kasi umalis ka sa bahay? yun wala. Ano lang. Parang hindi ko lang ma-prove kung anong meron, kung anong problema. Oh, ba't umalis ka? Kasi iba nga yung feeling ko na pagka uuwi ako, malinis ang phone naman. Okay, ganyan. Pagkagaling ng work. Tapos, basta hindi ko alam kung iba yung feeling ko. Sabi ko, may problema, hindi ko lang nahuhuli. Okay. Tapos feeling ko, with the same girl. Tapos, umalis ako. Punta akong QC. Ayun, kinakontak niya pa rin ako, ganyan. Sabi ko, ayusin feeling ko nung time na yun, yung problema na sa akin. Kasi baka akala ko lang na napatawad ko, ganyan. Tapos hindi pala. Parang feeling ko ako yung may problema. Sabi ko, ayusin ko lang yung sarili ko. Gusto ko pag bumalik ako. Yung buo na ulit, yung hindi kita paghihinalaan kasi wala naman ako nahuhuli. Pero nung umalis ka, the day that you decided to leave, wala kayong away? Wala po. Umalis ka lang? Parang weird yata yun, di ba? Na, nung nga nahuli mo, hindi ka umalis eh. Di ba? Umalis rin ako nung nag-away kami. Nung first na nakita. Pero di ba parang umalis ka nang wala kayong away? Feeling ko hindi mo talaga siya napatawad eh. Oo, yun. Feeling ko nung time na kinikita-kita yung babae, di ba, you were just trying to find out more, di ba, kung ano naging kung sasakto ba dun sa nalaman mo na sa kinakasama mo. Feeling ko doon yun. May time kasi na di ba pag nag-check ako pag uwi, ganyan, malinis naman, ganito, ganyan. May time na maaga ako umuwi. Tapos may nakita akong sa call logs na number. Number? Pag umaalis kayo nung ginawa ng mister mo, anong alam ng asawa mo? Doon, sa girl. Alam niya? Oo, sinasabi ko. Ano sabi niya? Tapos, binibigilan nga ako. Tapos, sabi ko, parang weird, bakit? no? Oo. Sabi niya, bakit nakipag-ita pag ganito, ganyan. Sabi ko, nag-offer naman ng friendship, saka okay naman niya kami. Sabi ko, ganun. Ganyan. Dating kasex na mister mo, nakikita mo? Hindi ko mag-gets di ba? Kasi, sorry mga panggan, nandun yung utak ko, pero you can't help maiisip mo yun eh. Nagpapatong sila dati. Sinabay sa'yo, kinikita-kita mo. Malay mo naman hindi nagpatong. Yun nga, yung Sumahid sinabi yun. ng mga friends ko. Tapos, umokay naman ako kasi feeling ko nung time na nag-approach siya, parang ang bait niya naman, ganyan na ngayon lang daw siya nakapasok sa ganung relasyon, hindi niya daw sinasadya, gano'n. Tapos hindi daw talaga siya ganung babae, ganito. Di sabi ko baka nagkamali lang talaga. Parang So, syempre sila lang yung nandun. Tapos September nung umalis ako. Tapos
after nun, bago ako bumalik, nag-uusap naman na kami, nakukontak niya na ako. Tapos, sabi ko, sige, kung okay na tayo, kung nakapag-isip ka na rin, sabi ko, para alam mo na rin. Kasi feeling ko may gumugulo din sa'yo. Tapos sabi niya, okay daw, ganito, ganyan. Nung babalik na ako, biglang aksidenteng na buksan ko yung FB niya. Nasa office ako. Nino? Nung ex ko. Okay, Buksan ko. Tapos, kachat niya yung friend ko. Tinatanong ng friend ko, sabi niya, nag-usap kami ni Patty, ganito, na babalik na siya, pero sana okay na, ganito, ganyan. Tapos, sabi niya, oo, tapos, pero, nagka-crying emoji siya. Tapos, sabi niya, pero, feeling ko kasi, totoo yung sinasabi ni Pat na, may problema, ganyan. Ano ba yun? Gumanon siya. Tapos, ang reply niya lang lagi, puro crying emoji. Tapos, straight to the point, tiyanong siya ng friend ko. Buntis ba si? Gumanon. Yung babae? Oo. Okay, saan naman kinuha ng kaibigan mo yun? Ba't meron siyang? Hindi, kasi nung unang nahuli, may nabasa, nung nahuli ko yun, yung dami account. Parang nagsabi yung babae doon na na-delay siya. Pero, yun. Nawala na yung usapan? Oo. Parang June pa yun. So, ang tagal na, di sana nagkikita kami, malaki na yung tiyan niya. So, hindi naman. Tapos, nung nagkikita kami, tinatanong ko siya, mamaya, buntis ka, ganito, ganyan, gumaganyan ako. Ganyan, hindi daw mangyayari yung ganyan-ganyan. Wala daw siyang matres. May mga ganun-ganun pa siyang effect. Natawa na lang yun, parang hindi ko masaktan. Pero hindi talaga. Nung time na yun. Nung September. Ibig sabihin, nakikita pa rin pala sila. Oo. Nung September, doon ako nag-breakdown kasi nabasa ko yung chat. Binuksan habang bukas kasi kachat ko din siya yung guy. Sa phone ko, tapos sa desktop ko, binuksan ko yung FB niya. Doon, nagbabasa lang ako, tinabignan ko lang yung conversation. Tapos nakita ko hanggang sa in-screenshot ko, tapos sinend ko doon sa friend ko, at saka doon sa guy. Yung screenshot ko, sinend ko sa kanila pareho. Okay. So, nagsisisihan sila ngayong dalawa. Ba't daw sinend sa akin ganito, ganyan. Sabi ng friend ko, siya nga rin sinendan niya ako. Ibig sabihin nabuksan niya yung FB mo. Kasi yun, nalaman ko. Tapos, okay, wait lang medyo hiwalay na kayo, di ba? Kasi ex ang tawag mo kanina pa, di ba? Kailan kayo naghiwalay? Walang, ang labo nga kasi wala namang closure. Nung nalaman ko ngayon, parang, sabi ko, so, eto na to, tapos na, gano'n. Tapos, ayaw niya. Kailan to? Bata lang daw. October. Last year pa? So, wala last year hanggang ngayon hindi na kayo nag-uusap? And then, since March. Okay. Tapos, yun, October, nalaman ko yun. Tapos, nakiusap siya. Umiyak siya na bata lang, ganyan. Yung kailangan niya lang yung anak niya, ganito, ganyan. Tapos sabi ko, mag-iisip ako. Tapos sabi ko, kung talagang gusto mo, parang this time, parang under my condition na lahat. Sabi niya, anong condition gusto mo? Sabi ko, pag alis mo, matitira siya dito sa Pinas. Siya yung may iwan, siyempre, kasi hindi man siya makakaalis. Sa akin yung check-up, sa akin dadaan lahat. Wala kang communication sa kanya. Sabi ko gano'n. Tapos, sabi niya, sige, ito number niya, sabihin mo lahat sa kanya. Basta hindi ka alis dito sa bahay. Okay. Parang gano'n yung agreement. Tapos, gano'n, hindi na, ang nangyari, syempre hindi pa payag yung babae. Ang sabi ng babae, hindi siya paanak. So, ano na naman kayo, kumbaga, cold treatment na naman kayo ng babae? Oo, nag-away na kami that time. Hindi na kayo nagsini ulit? Ay, hindi naman. Okay. Hindi na kami nagkita mula nung nalaman ko na Kasi October, parang nalaman ko yun, parang... Siyempre, di ba? Parang all this time, lumalabas tayo, meron pala kayong relasyon ng asawa ko, di ba? Nung October na yun, 5 weeks pa lang dyan. So, all along, parang sobrang, sabi ko, grabe. Hindi ko matake. Ikaw din naman weirdo ka rin Tapos, ayun, pagdating nung, ganun yung setup, ganyan,
sustento, ganun. Pero hindi umayag ng babae. Kailangan daw, gusto niya, piliin sila, gano'n, nababasa ko. Tapos ang sabi ko, transparent. Kailangan lahat ng text yan kung kailangan mo ito para mabuhay yung anak mo, ganyan. Kasi critical. Sabi mo gano'n, sige, bahala ka. Sabi mo gano'n sa kanya. Pero gusto ko nababasa ko lahat para hindi na yung sinisikreto sa akin. Tapos, pumapayag naman siya, nababasa ko naman, ganyan. Kaya lahat ng sinasabi ng girl. Anong turning point nyo nung October? Ba't ka nagiwalay? Noong October? Hindi po. Hindi kami naghiwalay actually nung nalaman ko. Okay, di ba March ka nagiwalay? March? Ay, oo. Turning point noon kasi nung December, umalis na siya. So, hinatid ko pa siya. Umalis na siya. Tapos, continuous naman yung communication. Kaso, yung girl, gusto niya umalis na sa kanila. Umalis na siya sa probinsya nila kasi daw. At ilang kasama, paina ka ng paina? Ayun. Gusto niya umalis na siya sa kanila, ganyan. Kasi daw, ayaw niya daw pabigat sa magulang niya, ganito, ganyan. Inupa siya. Sabi ko na mas malapit. Dito lang din sa malapit din sa inuupaan namin. Hayop ha? Tapos kasi gusto nang nagdi-demand din yung babae na ayaw niya daw sa kanila, ang layo daw. Para mo tinurate yung asawa mo na he messed up and now you're trying to pick up the pieces. Na? Pero doon pa lang sa part na na kasama mo lumabas yung babae, parang weirduhan na ako sa'yo eh. May mali. Tinatry ko lang siguro. Naisalba pa. Hindi ko, sorry ate ha, nagigets kita, hindi naman ikaw unang gumawa niyan yung tinatry isalba. Ang hindi ko mag-get, paano mo na, anong nagawa nung paglabas-labas mo kasama ng girl para isalba yung relasyon? Hindi naman yun. Siguro kasi nag-offer siya na parang friendship nga daw. Pero parang lumabas-labas? Oo, yun. Bigla na lang siyang tatawag. Tapos sabi niya, wala talaga akong makausap. Ganyan. Okay. Kasi mag-isa lang ako dito sa dorm. Ganyan. Kailangan ko nang kausap. Ganto, ganyan. Alright. Kaya, weird naman. Tapos nung... At ilang kasama mo? Ayan, umalis lang nga siya. Gano'n na nga, na itinira doon sa malapit din sa amin. Okay, Pero, yun. May time doon na bago siya umalis, nagdi-demand itong girl na dito ka matulog, ganito ganyan, knowing na nandun ako. Ha? Oo. Nandun ako. Ang gusto niya, dun daw kailangan. Gusto ko marinig boss mo, gusto ko tang kasama, ganito ganyan. Nandun ako sa bahay namin. Tapos, yun na, bago siya umalis, sabi ko, ay, parang very wrong naman, sabi ko. At ilang kasama mo, please? Ayun, parang, sabi ko, very wrong naman na yun. Tapos, pero hindi sabi, kasi madaling araw na, ang iniisip ko yung bata. Sabi ko, madaling araw na critical yung pagbubuntis. Tapos, hindi natutulog, di kakain kapag hindi pupunta yung guy, ganyan. Ayun, pinabayaan ko siya pumunta dun. Talaga? Oo. Tapos, ayun, naiwan ako, umangal-ngal. Kasi naisip ko yung bata. Sabi ko, nakawawa naman, nadadamay, wala namang kinalaman. Ang tanga mo, no? Nakabusit ka, no? Tapos yun, okay, pag alis, nag-ano pa, may communication pa. Tapos, ay, wala nga closure kasi ayaw nga niya, ayusin niya lang yung sa bata, ganun. Kailangan lang maging stable muna yung bata hanggang paglabas, ganun. Kaya medyo, pero syempre, parang sobrang gulo na. Doon na nung mula January hanggang March, doon na yung time na nakikiusap ako sa kanya, i-block niya ako, ganito. Kasi pag binila ko siya, lulukuhin ko lang sarili ko. I-unblock ko na naman siya pagka windang-windang na naman ako. Kaya sabi ko, i-block mo ako, ganyan, huwag ko na akong kausapin, gano'n. Kasi hindi, parang pareho lang namang mahirap. Yung hindi ka makausap at saka nakakausap ka. So, isa na lang. Okay. Huwag na mag-usap. And then, tapos, ayun, nung March, na huling nakiusap ako, siya na yung binila ko kasi hindi naman niya, ayaw niya talaga. Na, yun yung huling usap na parang nag-iiyakan kami na. Nino? Nung guy. Okay. Na, hindi daw niya alam kung ano ginawa niya, gano'n. Kulang pa nga daw yung buhay niya doon sa mga kasalanan niya sa akin. Sabi Ikaw rin ng buhay bibigay niya.
Tapos ayun. Kayo ng buhay yung iaalay niya. Curious lang ako. Napaka walang iya nga daw niya. Tapos sabi ko, Actually. ako, ginawa ko na yung Ate, lakas ano ng tokwa Yun. naman to. Hello? Ayun, sabi ko, Anak, teka ka. Kanina ka pa. O tapos, Yun, sabi ko, ginawa ko na yung part ko. So, wala na, baka hanggang dito na lang, gano'n, ganyan. Tapos, biglang, binila ko na ako na nag-decide. Pero, hindi pa siya pumapayag that time. Tapos, hanggang ngayon, naka-deactivate kasi ako. Parang wala akong communication sa FB. Alright, sige. Ate, anong tatanong mo sa amin? Medyo curious lang ako, Kasi, pag nag-deactivate ako, may possibility kasi na pwedeng magkausap kami. Gusto mo lakasan talaga? Yung totoong lakas. Yung Hello? Hello? Ayun. May possibility kasi na talagang makapag-usap kami. Hindi na problema kung hindi pag-uusap eh. Ano ba gusto mong mangyari ate? What is it that you're trying to accomplish? Gusto ko lang siguro nung closure na hindi niya na ako talagang, yung wala nang connection. Ganon. Ako kasi parang nahihirapan pa kung ako yung magpuputol. So gusto ko siya. Hindi ate, you have to come up with a decision, di ba? At kailangan pangatawan ng decision mo. Di ba? Hindi dapat nakadepende sa kanya kung, di ba, kung makaka-move on ka lang kapag tuloy ang kanyang hindi kinontak. Parang tanga ka naman dun. Di ba? Oo. Sa lahat ng ginawa mo, sa kwentong ito, pinapakinggan ka namin, di ba lahat ng ginawa mo para sa kanya? Anong balak mong gawin para sa sarili mo? Ha? Sagot. Uy, sumagot ka kagad. May sakit Kagalit to. Ha? Hindi ko Alam mo kaya Chico ko naman dito, dumating na yung punto, kaya Chico, Pati, dumating na yung punto na naniniwala ka na yung ginawa niya ay normal na. Doon Actually, na lang, para ikaw na yung mag-adjust. akalain mo lumabas ka kasama nung girl? At naging friends. Di ba? Yun na lang eh. May mali sa utak mo, pa-repair mo nga yan. Anong katarantatuan na isip mo? Kasi nga mabait daw siya. Hindi, tanga yun. Iba yung mabait. Hindi mabait tawag sa'yo, ate. Di ba? Sorry, ate. Pasensya ka na. Okay, no? Di ba? That girl, ate, who betrayed you, offered friendship. Yung partner natin, yung arrogance ng babaeng yan, Kuya Chico, namamanghana ako eh. Para sa'yo umiyak. Ikaw yung tinarantado nila. Ang galing, no? Oo, tapos eto ka, ikaw, ang pinaka nakakatawang part, naniwala to si Tanga. Si Patty. Nag-offer po ng friendship eh. Wow! Totoo? Masyadong friendly. Ang friendly naman ni Patty kasi. Hindi ko naintindihan. Alright, nag-break kayo nung March, tama? Na hindi naman siya pumapayag. Ewan ko sa kanya. Hindi mo kailangan magpaalam kung makipag-iwalay ka. Uy-iwalay tayo, payag ka, ganon? Makipag-iwalay ka ba? Bakit ba ako high pitch? Look, Patty, tell us, what do you deserve in life? Mag-umpisa tayo doon. Because right now, Chico, right now, you're in a better place. Hiwalay na kayo, tama? Regardless kung pumayag siya o hindi, hiwalay na kayo. And congratulations, you are in a better place, di ba? The only struggle now, the only challenge now is paano ito magtutuloy-tuloy. Paano papangatawanan yung tamang ginagawa mo na ngayon. Agets mo? At kailangan pangatawanan. It doesn't matter kung pumapayag yung hayop na yan, yung gago na yan o hindi. Di ba? Alright. Tell us, Patty, what do you deserve? I deserve better. Oo, yun nga. Alam mo na, natatangahan ako sa'yo, ate. Binibiro mo ito, ate, alam mo, this will have a very big impact in your life. The way you're going to handle parenting kapag naging magulang ka na, yung ganyan klase ng pagtingin sa tama at mali you are going to create a generation of tanga.
Hindi ko kinain. Akalain mo, look ate, pasensya ka na kung naiinsulto ka. Because, di ba kung masakit matawag ka ng tanga because we want you to feel that there's something wrong. Pag umaray ka, maiintindihan mo may mali. Tama? So gusto kitang umaray, pero parang tawan-tawa ka pa. What do you deserve? I deserve better, Char. Talaga? May Char? Hindi, Chos na lang, Chos. Seryoso ka dyan? Ha? Ano ba? Kaya pala hindi patayin mo yung internet. Kaya nga po. Na-showbiz ka ha? Teka ka. Ayan. Alright. Alam mo, ganda, pati wala ka ng problema ngayong gabi, na-solve mo na. Tapos na. Yung lalaking yan, ate, hindi parte ng buhay mo. Tama? Tapos na. Tutuloy mo na lang kung umpisa mo na. At saka hindi mo kailangan nung approval nung Oo nga. closure. 'Di ba? Kung ganyan ang kung ibigay sa iyo, well and good, 'di ba? Pero kung hindi, ang magbibigay niyan ikaw na rin. Ito na nga eh. Ano ba yun? Uy, Oy, break. ayoko na lokohin mo ako kasi ang sakit na eh. Ginagago mo ako eh. Pwede mong payagan mo na ako malis? Hindi. Ayoko. Gagagawin pa kita, gano'n? Meron pa, mga dalawa pa. Ano ba yan? Ayaw mo kong payagan umalis? Talaga? Gagagawin Hindi pa ako? pwede, hindi pwede. Ngayon pa lang eh. Hindi ba ganun yung nangyayari eh? Pangit na bangit ka ba sa pagmumukha mo, sa sarili mo, at asal pangit ka? Punong-puno ka ng insecurities ba? Huwag ganun! Hello? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Magulo talaga. Alam mo ganito, kaya Chico, we can spend the entire evening giving her advice, but she's not ready. Ito yung nakakalungkot doon na part. She's ready. Naku Lord. Hindi ka ready, ate. I think we're going to waste time tonight. Hindi ka ready. Ang totoo niyan, hindi mo kailangan magtanong sa amin ni Kuya Chico anong gagawin. Hindi ito problema na kailangan mong desisyonan. Because the only choice you have is away from him. That is the only choice you have, away from him. Wala nang ibang choice. Staying with him, ate, is not a logical choice. Alam mo yan. Kaya lang, I question your sanity. Pa-doktor ka, ate. I'm not kidding. Para lumabas ka, kasama nung girl, alam mo that red flag yan kay Chico eh. Para lumabas ka kasama nung girl, red flag yan. Sobrang red flag yan. Sobrang red flag yan. You were not trying to make friends with her. Well, she is. She was pretending. Anong trabaho mo? Interviewer. Telephone interviewer po. Okay. Dati. Nag-resign ka, di ba? Oh, nandahil dyan sa... Hanap ka na ibang trabaho, ate. Para ma-refresh yung utak mo. Para yung bagong surroundings, bagong tao, bagong schedule, di ba? Bagong rules sa company. You know, you have to keep yourself busy right now. But as it is, hiwalay na kayo ng lalaki yan, wala ka ng problema. Kailangan mo na ituloy. And please, huwag ka na bumalik sa kanya. Baka pwede. Hindi na. Ayaw na. Gusto mo lakasan? Ayaw na. Hindi Ayaw. nga. Ginigigil mo ako eh. Kaya please, pakilakasan. Oo, hindi na. As in. Ha? Hindi na as in. Ayoko na. Oo pala, good. So ano to, nagkwento ka lang sa amin kasi masakit yan na pagdaanan mo? Ay, Parang ganun na nga, no? Alam mo, pati, hindi na uubos ng lalaki sa mundo. There will always be the next guy who can love you better than the last one. There will always be a guy in the world out there who can give you all the respect you deserve, even more than what you deserve. Kaya lang lahat ng pagmamahal at pagrespeto, hindi bibigay sa'yo ng kahit sinong lalaki sa mundo kung hindi ka naniniwala deserving ka doon. Malaki mo, di ba? What do you deserve, Pati? Anong sagot niya? I deserve better, Char. Diyos. Katabi lang, tinoks lang yung mukha mo. Pasensya ka na, Pati, yung pag-ibigay ng advice ito, we take it so seriously. We take it so seriously. If tonight,
you're going to make us feel na wala naman talagang pupuntahan ito at chichikahin mo lang kami. Let's finish the conversation. Tapos na tayo. Kasi wala kami, sayangan mo panahon namin, sayangan namin panahon mo. Kung nandito ka lang para maradyo at malaman na lahat, grabe, ang galing naman ni ate, na-manage niya yun. Di ba? Huwag ka mag-alala, pumalakpak na yung mga tangang kagaya mo ngayon. Kung yun lang. But that's not the ultimate resolution. The resolution tonight, ate, is that you make a promise to yourself you are never allow any more guy in this world to treat you unfairly gaya ng ginawa sa'yo ng walang yang lalaking yan. That should be the resolution. May nasa med. May something sa lalamunan. Thank you po. Pakilakas. Thank you po. Pakilakas. Thank you po. Di ba? Pwede naman pala. Tsaka, parang ang dating parang pangit na pangit ka naman sa sarili mo masyado. Hayaan mo yung mundong mapangitan sa'yo kung talagang pangit ka. Sorry ha. Pero ikaw ate, you have to respect your own unique beauty. At maniwala ka that there is, di ba, you will always have a market somewhere out there. Meron at meron lalaki magmamahal sa'yo ng totoo, ano pa man itsura mo. Please. Gano'ng katagal lang kayo lalaki yan? Almost 11. Total, hindi naman niya maiwan yung babae. Baka sila nakatadahan sa bawat isa. Huwag kang humarang sa kanila para makabusin ang pamilya. Gets? Yes. Pati, I will ask you again. Seryosohin mo ako. What do you deserve? Yung... Sagot, itrato, lakasan mo. Yung itrato ng tama. Okay. Yung hindi niloloko. Yung may respeto. Bakit ka deserving dyan? Kasi kaya kong ibigay yun, ibalik yun ng doble pa. Exactly. Because honestly, women is capable of giving back love tenfolds, 10 times over. Kung merong epitome kayo, Chico, ng pagiging selfless, babae ang mga yan. To a point na naaabuso ng mga lalaki. Okay lang magpakatanga. Ayun nga ang payo ko sa lahat eh. Pag nagmahal kang pakatanga ka. Because hindi kompleto ang experience ng pagiging in love pag hindi ka nagpakatanga. Pero magpakatanga ka sa tamang tao. Yun yung condition doon. Masarap magpakatanga sa tamang tao. If you're in pain and you are in love, ate, the next question you ask yourself is, tamang tao ba yun? Because if it's worth ng pain, then so be it. Go ahead. Kaya lang hindi nahuli mo. Inulit pa. At winalang yaka ng harapan. Eto nakakatawang part. Participant ka sa pagiging, tinali ka sa kwento, nilaro ka nila. Kailangan nila audience, impact. Diba? Alam mo, sorry kay Chico ha. Naglalaro lang sa utak ko to. Kung hindi kayo lumabas-labas na babae, hindi sila mag-uusap ulit ng lalaki. Ikaw ang nag-trigger nun. Natuloy mag-uusap sila, uy, magkikita daw kayo ng misis ko. Sorry ha, magkakaroon sila ng dahilan tuloy para mag-connive. Binigyan mo sila ng dahilan eh. They have a common ground that is cheating you. And now you give approval sa pag-cheat sa'yo ate, and they have to talk. They're both cheaters. At saka naging madali na lahat, di ba? Kasi ay payag ka naman eh. Oh. Don't do it again, alright? Never. Let me ask you, what do you deserve, Patty? Deserve kong i-treat ng mas better. Good. Yung ibibigay yung higit ba dun sa kaya kong ibigay. Yung Nakasan. siguro yung respeto talaga. Feeling ko walang respeto ng mga panahon na yun. Kaya siguro ganun yung nangyari. Yun, deserve ko na itrato ng tama. Yun po. Babae. I wish them to have a happy family. Para saan pa ang lahat ng sakit na naramdaman ni Patty kung mag-iiwalay din yung dalawang yan? If it will not work out, that in the end they can be together. That is a sacrifice
or the result of sacrifice you've made? Actually, The hope, the chance for them to build their own family without you getting in the way, and the chance for you to find your own man, the one deserving for your love. Ano yung kamo? sinabi ko, exactly yung sinabi ko. English din? Oo, talaga. Hindi. May Tagalog naman. Yun, sabi ko, sana, mag-work kasi sayang naman lahat ng panluloko at mga winalwal ko, ganyan. Kung hindi rin naman sila, sayang lang naman lahat. So, sabi ko sana, ganun nga. Huwag mo nang ulitin to next time, ha? Hindi. Never allow a guy again to disrespect. Yung away sa relasyon, I mean yung disrespect sa ganyang aspeto, ha? Yung away sa relasyon, pasensya na po mga pangga. Kapag nag-aaway kayo ng jowa mo, disrespectful kayo sa bawat isa talaga. Nag-aaway kayo pumurahan kayo. Iba yung respeto yun. Diba? If the fight concerns the two of you, so be it. But if it concerns another person being involved sa relasyon, ibang usapan na yun. Alright? Opo. Oo nga. Kasi, tsaka, pati, wala namang masama maging mabait. Diba? Kung yun ang goal mo, tumawag ka dito just to let us know na, ibang klase ako eh. Ang bait-bait ko, di ka mo nakayanan ko yun. Then, siguro na-achieve mo na yun. Diba? Pero, you can wish all you want para sa kanila. Diba? Kaya lang, kung ako lang, diba? Maybe it's about time to wish for yourself na rin. Diba? It's about time na ikaw naman. Kasi, so 11 years, diba? Hindi biro yun ha. Ako, tagal-tagal. Di ba dekada yan, no? Mahigit isang dekada kang nagaganyan dyan. So, ganun talaga. Kanina nag-message ka, di ba? Kesyo, deserving mo. Tinanong ka ni Papa Jackson, what you deserve? And then, you told us, deserving ko na, na mahalin din ng higit sa pagmamahal na binibigay ko. Well, after all, pag namamahal ka talaga you can never quantify love di ba? You can never quantify love. Hindi mo pwedeng sabihin na, okay, ito lang yung ibibigay ko, 10% lang, 29%. Hindi, wala naman ganun Tendency, pag nagmahal ka, bibigay mo lahat to the fullest of your ability at minsan kahit wala nang matira sa'yo, di ba? Hindi mo na yan makikita. That's love, di ba? Pagka ganyan, that's love. Pag nabibilang mo kung ilan yung nabibigay mo, I think you cannot say it's love, di ba? Now, magbibigay ka ng lahat ng buong buhay mo. Yung tao na minamahal mo at pinagbibigyan mo lahat ng effort mo, hindi naman din necessarily na maibabalik niya yan sa'yo na 10 times fold or mas higit pa. Pero sapat na siguro, I think sapat na, hindi man yan maibigay sa'yo kung hindi niya kaya. Sapat na at pinaka-importante ibigay niya yung respetong karapat-dapat para sa'yo. Kasi, paano mo sasabihin mahal mo ang isang tao kung hindi mo siya kayang irespeto bilang tao na lang din, di ba? Di ba? Napaka-basic nga, tama nga. Yan na yung ako palatandaan ko yan Yan yung titignan natin sa buhay sa relasyon. Kapag di kanya nagagawang irespeto, nagagawa kanyang I love you, ganyan, mag sweet words, pero yung ginagawa niya kabastusan para sa pagkatao mo, hindi pwede. Ang mangyayari niyan, tatanggap ito yung ginagawa mo bilang ang bait mo kaya. Bilang ang bait mo, tatanggapin mo yan. Tapos mag-a-adjust ka to that. Iisipin mo na normal lang pala to. Sige na, ako na yung gagawa ng paraan para maituloy mo yung mga kaanuhan nyo dyan, mga kalokohan nyo dyan. So ano na lang, paano ka na lang? Diba? At tama nga, sabi ni Papa Jackson, yung magiging sabi mo, magiging uso ka din. Magiging uso ka din, para tayong kaldero, lahat naman may nakalaang takip para sa atin. At you have yet to meet kung sino man yan. Diba? So, at saka huwag ka masyadong pangit na pangit sa sarili, Hindi ako naniniwala dun Oo. Okay, feeling ko okay ka naman di ba? Kaya yun lang, make yourself available na lumabas ka, maghanap ka ng bagong trabaho, i-refresh mo yung utak mo. Kasi yun yung makakatulong. Yun yung makakatulong at hindi na makakatulong magmukha pa, kahit saang radyo ka pa magtatatawag dyan. Diba? After all, ang pag-move on ay sariling pagkukusa, Wala naman makakatulong sa'yo kundi ang sarili mo lang. So, good luck. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Good luck sa'yo, Ate Patty, ha? Huwag nang uulit yun. Huwag nang uulit pa. Diba? At sana, hindi rin biro, 11 years. Itong sa pinagdaanan mo, sana hindi lang sapat na mag-move on ka and all, hanap ka. Sana may natutunan ka, At yun yung pinaka-importante ng ng paghihiwalay or ng breakup ng hindi magandang relasyon, yung learnings na meron na
At pwede, sana may apply sa susunod. Kaya, cheer up. Cheer up. Opo. Thank you. Keremiente. Bongga. Gora Bells. Good luck to you. Good luck, Ate Patty, ha? You deserve better and you believe that. I couldn't agree more. Salamat sa pagtawag. Good morning. Bye. Thank you. Ay, kay Chico. Pag-ibig! Pero no, tama ka eh. Okay lang magpakatanga at magiging tanga ka talaga. Wala kang, sabi ko nga, wala kang no choice. Matik yun, di ba? Matik yan eh. Magpapakatanga ka ng dahil sa pag-ibig. Lahat naman siguro, or kung hindi man lahat, halos lahat nakaranas na yan. Pero yung araw-arawin, pero i-embody mo, isabuhay mo yung pagiging tanga forever. Di ba? Sa lahat ng ginagawa sa yung kabastusan, kawalangyaan. Hindi dahil libre pa katanga araw-araw. Araw-arawin mo rin. Hindi, there's a very thin line between yung mabait ka at yung tanga ka ng, di ba? Nagmahal eh. I really hope that, kaya Chico, the pain is enough for her to realize that she needs to change for the better. Actually, yun yung kailangan eh. Yung the pain is enough. Kasi pag hindi, tama eh, pag hindi pa You enough, make an excuse. oo, at mag-a-adjust ka doon. Ay, okay. You make an alibi for the person. Kaya ko, gagawa mo ng paraan lahat. Papaniwalain mo yung sarili mo na, hindi, okay lang naman to. Lahat naman nasasaktan, lahat naman bla 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 bla. Hanggang sa naging malala na siya ng todo. Hanggang sa, okay, kumusta ka naman? Ito malupit. Women, they have the uncanny ability to befriend pain. Okay. They are the only people and the creatures in the world, di ba, who can negotiate around pain. Kaya nila. Very ang mga babae talaga, napaka-sacrificial nila yan. Kaya nila yan. Pero hindi porkit kaya. They send some, I'm not saying all, di ba? But it's a gift and a curse to, di ba, to them at the same time. May mga babae kaya Chico na they find higher purpose kapag nagpapakatanga sila sa taong mahal nila. It's when they find significance. Dakila ka. Yes, may mga ganyan. So dapat patigil na yan, hoy. Baka magkaroon ng paradise, hali kayo. Ikaw leader. Diba? Dakila. Dakila, hero. Anyways, umati tayo. Patingin natin si Chris NM, Chris Tiap, si Mai Jimenez, ni Mora Lilibet, Tunes Santiago, and Bernadette Andres. Sarapan nyo lang luto. Ravan Langs. And happy birthday kay Jerson Asuke na kilalang nandito. Happy birthday. Forever Ride, Buting Group, Solid Energy, Erwin Celis, Ruel Velasco, Joji Sano, Marifi Matutina, Jason So, John Harantilla, Jomar Naval, Gabriel Gilliet ba to? Sa accounting staff ng PMI Colleges Manila ng QC, Cecil Joy, Omet, Selly ba to? Selly Tess, Ma'am Cora Josie, Ma'am Lian, Eugene, Joshua. Happy Ate Sid Andres. Ano to? Happy 60th. Ano yun? Hayaan mo siya. Happy birthday ba to? Ate Sid Andres, 60th. Magaling siya magsulat eh. Kazumba daw. Adora Yesa. Pabati mo ba yan? Sabi ni Yvette Ilevi. Ivy Dion. Hello sa inyo. Ay, si Ivy Dion. Ivy Dion. Greetings to all Miram family. Get well soon. Kay Cassandra, Lorraine, Miram. And good morning to all. Ayan, Barcadas from Phil Miram. Happy listening to all. Bulay, Vice Gary, Prado, Lakay, Ricky. Family, especially to my one and only Ray Net Santiago. Stay strong. I love you from Eray. Ha? Stay strong. Anong basa nito? Eray, basahin mo. Ako nga. Sige. Diba? Ano to? Pag pinalo ka, sabihin mo. Eroy. Si Erdy. Mali kayo. Aspiring DJ. Si Erdy. Napakasakit. Kuya Erdy. Ang sinapi ng aking buhay. Napakasakit.
Ang lungkot niyang kanta na yan, no? Pag pinapakinggan ko yan. Kuya Ay, nako. Erdi. Abati naman, Azela Hormillosa, Bueno 5 Resto Bar ng Bacolod. Maligayang bati, ayan. Happy birthday kay John Baracuel Gamir. Maligayang pakikinig. Si Sir Greg Uy, nakaantabay. Greg Si Kagawad Lisa Uy, re-elected daw. Congratulations po. Good morning, Monarch and Papa Jackson. Pakigreet po ako. Happy birthday. Uy, si Jepoy Santillar Loterte, listening sa Taichung, Taiwan. Happy birthday. Sorry sa mga hindi mababate. Sorry na. Hello sa mga hindi mababate, gano'n. Para nabati na rin sila sama. Ayan. Hello sa mga hindi nabati at nangarap. Di ba? Hindi lahat ng pangarap pwede matupad. Magpalit ka ng pangarap. Magpalit ka ng pangarap. Hey, Chico. Papa Jackson. We'll see you again next week. Next week. Yep. Yeah. Grabe, matatapos na yung ano. Ilang buwan na nga lang. Merry Christmas kita naman nga tayo. Kuya Chico, tumatanda tayo. Oh my God. Ang bilis. Ako, sinabi mo pa. At saka nararamdaman ko na din talaga. Oo nga. Puro kang uban yung malabas mo, brad eh. Hindi nga ako dapat nga mag-aakit ako ngayon eh. Puro uban na. Pati patilya ko. Di ko alam, check ko nga kung may uban na din doon sa part na yun. Hoy. Mabalitaan kita ha. Nag-uuban kaya yun? Hindi, may legit question. So gusto mo bang magtanong ko sa may edad? Parang Sige. makasampal ako nun, di ba? Sige. Pwede ba? Di ba? Hindi kasi curious lang naman talaga ako. Buhok sa kilikili. Ganun lang. Let's do this Kasi with science. Lahat Okay. ng buhok, they're bound to be gray. Period. Talaga? Ganun kasimple yun. Yun yung, Lahat. yung ang tutsang ko may puti na rin. Hindi, totoo naman. Lahat ng buhok, di ba? Nagulat ako. Sabi ko, lo. Di Bound to totoo be nga, gray. may puti na rin yung tutsang ko. Binubunot kong gano'n. Pak. Puti. Pakulayan ko kaya. Pakulayan ko kaya, no? Kasi kaya ako nagkukulay. Yun yung rason kung bakit hindi nyo ako makikitang walang kulay yung buhok. Kasi pag di ko pinakulayan, may kulay. Uban. Kulay uban talaga siya. Jessica Berna ng Dubai. Hello daw si Chico. Dubai! Namimiss nyo ako, no? Namimiss nyo ako dyan sa Dubai, no? Ano ra magulo doon? Hello sa inyo doon. Papa Jackson kuya Chico, yan. Ramadan Karim po. Babati Oo nga. po sa asawa ko si Alexis Suyat. Naka-duty ngayon, naka-tune in. Sabi ni Rhea Suyat. Maligayang pakikinig. Sa mga kapatid dating mga Muslim, ha? Ramadan Karim. Alright. Shall we? We shall go home? We should. We must. And we will. Come on. Mga bangga, maraming salamat sa inyong pagsama sa amin. Thank you. Sa inyong mga talapitan. Hoy! Nagpapaalam ako! Tuwa ka na naman. Ako din nagpapasalamat lang naman eh. Our family and friends again and again. Mga bangga, sa inyong talapitan. Ako po inyong lingkod, Papa Jackson. Ako po si Kuya Chico. And we are number 1. One. Oh, 6.7 Energy FM Pangga. Huwag mo sabihin radyo, sabihin mo.